Hallelujah, Hallelujah. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng paglalantao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, pinati niya ito. Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yon. Kahit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito ngayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at ililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kahit banal ang ipanganganak mo, at tatawaging anak ng Diyos." Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ngayon ay pagunita kay Santa Maria, Reyna ng Kalangitan at Reyna ng ating mundo. Itong kapistahan ay bago lang dahil sa deklarasyon ni Papa Pio XII noong 11 ng Oktubre 1954 na nagkaroon siya ng isang encyclical na Ad Caelum Reginam. Maghari siya sa kalangitan. Ito yung pagproklama sa mahal na Birhen Maria na
sa kabila na siya ay tinatawag na ina ng Panginoon na sa titulo na Theotokos noong konsilyo ng Ephesus noong taong 431, siya ay tatawagin na reyna sapagkat ang Panginoong Hesus ay hari ng mga hari. At dahil dito, ang kanyang paghahari ay kaugnay sa kaligtasan na dala sa mga tao at malaking instrumento ang mahal na Birhen Maria. Kaya dahil hari ng mga hari ang ating Panginoong Hesus, si Santa Maria ay maging reyna din sa kalangitan. Kaya sa ating mga pagbasa ngayon, atin pong maalaala ang mga pagbasa tungkol sa kaligtasan na biyaya o kaloob ng Diyos para sa lahat. Sa ating unang pagbasa, atin po napakinggan sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 9, verso 1 hanggang 6, na matanaw ang isang malaking liwanag dahil noon ay madilim ang lahat ng bayan dahil wala pang kasiguruhan sa kanilang kaligtasan. Darating na ang isang tagapagligtas na siya ay kanghangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan, na siya ay magdala ng katarungan at katwiran sa pangalan ng Panginoon. Ito yung hula ni Propeta Isaiah na darating na Mesiyas. Kaya ang pagdating ng ating Panginoon, hindi pa man na-anunsyo ni Anghel Gabriel kay Santa Maria, hinuhula na ang kanyang pagdating. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 38, sinabi sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang isang tagpo ng tinatawag na ito yung naratiba sa kapanganakan. At itong naratiba sa panganakan o infancy narrative, ang isang bahagi nito ay ang pagpapahayag o pag-aanunsyo na si Santa Maria ay magiging ina ng ating Panginoon. Kaya noong si Elizabeth na asawa ni Sicaria, kahit sa katandaan ay nagdalang tao na, sa 6 na buwan na, nagpunta si Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. At doon, ipinapahayag niya kay Santa Maria na siya ay magiging ina ng isang Mesiyas o tagapagligtas. Kaya, ang versikulo 28, mayroon pong kakaiba na pagkasulat dito. Hitsari Domini. Hindi lang po kalugod-lugod sa Diyos. Ang ibig sabihin ng Hitsari Domini, nag-uumapaw ka sa grasya o sa biyaya. Mula po sa root word na charis, biyaya. Hitsari Domini, nag-umapaw na. Dahil siya po ay hinirang na magiging ina ng ating Panginoon. Si Santa Maria ay hindi po niya gaanong naunawaan. Nagulumihanan po siya. Pero sinasabi ng anghel na huwag siyang matakot sapagkat kinalulugdan siya ng Diyos. At sinasabi na siya ay manganak ng isang lalaki at ito'y, versikulo 31, ito'y tatawaging Jesus. Ang salita pong ginagamit dito na Grego ay Jesus, ay salin po o translation sa original na pangalan ng Panginoon na Yehoshua. Yehoshua na mula sa dalawang salita na Yahweh, paiksin na Ye, at Ushua, tagapagligtas. Si Yahweh, ako ay ako, ang pangalan ng Diyos na makita natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, 14. Siya ang magliligtas. Ito yung pangalan ng ating Panginoong Hesus na ibibigay ni Maria sa kanyang anak. Kaya
ang Espiritu Santo ay sumasa kanya at ang kapangyarihan ng Diyos ay magbigay ng tunay na pagbibigay na ang lililiman siya ng katas-taasan sapagkat nung tinanong ni Maria, paano mangyari ito? Dahil siya may dalaga. Dahil sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, verso 37, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ibig sabihin, walang imposible sa Diyos. Lahat po ay mangyari. At dahil dito sumagot si Santa Maria, ito yung unang pagsang-ayon ng tao, ito yung unang pag-oo ng tao sa Diyos na matuwid. Sinabi ni Maria, versikulo 38, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Lucas, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Itong pagsang-ayon ni Santa Maria ay siyang dahilan na sumasa atin ang kaligtasan at ang kaligtasan na dumating sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus ay siyang magdala sa atin ng buhay ng hanggan at ang buhay ng hanggan ay ang paghahari ng Diyos sa kalangitan. Kaya narapat lang na si Santa Maria ay tatawaging Reyna ng kalangitan at ngayon ay hindi lang kalangitan, Reyna ng kalangitan at ng ating mundo at Reyna ng buong universo. Kapag titingnan po natin dito, ano ba ang kahulugan nito para sa atin na tayo nagkaroon ng paggunita o pagdiriwang sa kapistahan ng mahal na Birhen Maria na Reyna? Ang ibig sabihin po dito na ang Diyos ay may kabutihang loob at dahil sa kabutihang loob, siya po ay nagbibigay ng biyaya kay Santa Maria na maging Reyna para sa atin. Sa isang panibago na paghahari, hindi paghahari ng kapangyarihan ng karahasan, hindi paghahari ng makamundo na mga estruktura at pamamaraan, bagkus paghahari ng pag-ibig at paghahari ng buhay na may saysay, sapagkat ang Panginoong Hesus ay hari sa pagkabuhay at hari ng buhay na ganap at ikasesya. Si Santa Maria ay maging Reyna din na kakaiba dahil siya ay Reyna sa ating lahat. Naway, itong kapistahan ng mahal na Birhen Maria, hindi lang tayo mag-alaala sa mahal na Birhen na ating ina, siya rin ay magiging Reyna sa ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.